So, January 20 na yon, nag-okay na siya, nag-process na siya. Bali, nagbayad na rin ako ng $283 Hong Kong. Tapos, nag-reply sila, nag-email sila sa akin na kailangan ko na i-send yung fingerprint. So, pagka January 21, nag-send na kumuna akong fingerprints dito sa country kung saan ako ngayon. Tapos, pinadala ko agad yun. Pinadala ko agad doon. Tapos, pagka January 28, na-receive nila yung fingerprint ko at saka pinrasis na nila agad yun. Tapos, nag-email sila na under processing yung fingerprint ko. Pero within that day, nag-email ulit na completed na daw yung fingerprint ko. So, ang mangyari, papadala nila balik dito yung results sa New Zealand Immigration. Tapos, nung pinadala nila dito sa New Zealand Immigration, mabot siya ng ilang weeks, siguro mga dalawang linggo or isang linggo mahigit kasi mga January 25 kasi na-approve kasi yung fingerprints ko, kompleto na siya noong February 7. So, tumawag sa pagka February 25, tumawag sa amin ang immigration ng New Zealand na kung may tinanong lang sa asawa ko na kung living together pa rin kami ng asawa ko ngayon. Tapos, tinanong ng asawa ko kung dumating na daw yung police clearance ko. Sabi niya, dumating na raw siguro mga 24 or 20 something dumating yung yung result na police clearance ko. Tapos, ang dali lang guys, mas dali. At saka yung bayad pala doon, nakalagay din doon sa may form na yun. Kung pipilapan nyo sa online, nakalagay yung bayad doon. Yung anong credit card or debit card gamit nyo, nakalagay doon, may visa naman eh. Kaya siguro visa talaga kasi saan na ATM, may visa talaga. So, yun lang guys, ang dali lang ngayon guys, kaysa noon pa na tapos pagkuha ng fingerprints dito, madali lang din para sa akin. So ngayon, February 25, approve, na yung visa, ko, yung result ko, tumawag doon sa immigration, New Zealand. So antayin ko na lang yung ma-approve yung resident visa ko dito. So, yun lang guys, ang parang ko. Pero, ilalagay ko dito, papakita ko sa inyo sa video kung paano ko ginawa. At saka, kung hindi ko naman makompleto talaga ang dito, sunod-sunod lang yan. Basahin nyo lang pag-search nyo sa Google, basahin nyo lang, sunod na yung mga hinihingi nila. Kaya, madali lang talaga siyang lakarin. So, sana guys, makakatulong tayo sa inyo kahit saglit lang. So, see you next time! So, pindot nyo lang itong Hong Kong Police Clearance Application. Ayan. Makikita nyo itong Certificate of No Criminal Conviction. Pindot nyo lang yan. Tapos, scroll nyo lang pababa. Yan, scroll nyo lang pababa. Ito yung bago nila, What's New. The CNCC service has launched the online application. We recommend the applicant to submit application online. So, ito yung bago nila ngayon. Nung ginawa lang nila to last December 16. So, dito ako gumawa. Ayan, pindot lang to. Ayan. Pindot mo lang yan. Tapos, mayroon pala dito sa baba. Sa ito? Sa online ito. Yung sa online application. Pasa mo lang itong requires to fill up online platform. Ito may form yan sila eh. Itong online only requires to fill up the application form on the online application platform. Yan. Tapos sign fingerprint. Yan. Sign fingerprint. Tapos yung standard personal data. Yan. Tapos Hong Kong identity, yung Hong Kong ID nyo dati sa Hong Kong.
Tapos, itong request letter from consulate or immigration. Yan, hingin nyo ito sa immigration. So, bibigyan kayo niyan. Dapat kasi nakalagay itong postal ID ng immigration pag magbigay sila kasi dyan ipapadal ng police authority sa immigration ng address, yung postal ID address na yan. Tapos, kung may nag-sponsor sa'yo, yung kumbaga base ka sa kunyari sa husband mo or partner mo, kailangan niya yung mga required. Ayan, nakalagay naman required if the request letter only mention the name of principal applicant does not contain the application own name. So, kailangan lang niya, kunyari, yung dependent ka lang sa visa na i-applyan mo sa asawa mo o sa partner mo. Tapos, itong full set fingerprints yan, kukunin mo yan kung kukuha ka niya ng fingerprints kung saan ka naka-base, kunyari sa Pinas, kukuha ka yata sa Krami, sabi nila. Yun lang narinig ko sa ibang sabi nila. Tapos, kasi yung sa akin kasi, dito ako sa New Zealand. So, ang kumuha lang ako nito sa parang agency, enforcement agency lang ako. Tapos, binigay silang papel na napatunay na legit yung binigay nilang fingerprints na yun. At saka may stamp siya dapat. Ayun. Tapos, ayun, processing fee, 283 ang binayaran ko. So, ang gawin mo dito na tayo sa baba. So, click here to enter online application platform. Pindot mo yan. Antay lang natin. Tapos, ayan. Welcome to application platform. So, kung gusto mo panoorin ito, pindot mo lang to kung sa YouTube. Kung gusto mo step by step. Pero, ako pinanood ko muna bago ako mag-fill up. So, pindot mo tong NCC, itong pipindutin mo kasi itong kailangan mo pipirma, fill up. So, pindot mo yan. Tapos, lisatin no, record CNC. Yan. Pindot mo rin to. Ayan. Yan. Basahin nyo lahat to guys ha. Kasi ito binasa ko lahat. So, required documents yung kailangan nila. Kung tuusin ay yung requirements lang hiningi sa akin 3 Yung Hong Kong ID. Hindi. Travel documents, yung passport ko. Tapos yung fingerprint. Saka data. Personal data. Yun ang sinulatan ko. Ayan. Ayan. So, dito ka na sa last. Lagay mo lang dito red. Tapos, apply now. Pindot mo yan, apply now. And then, lagay mo dito yung email address mo. Ayan. Hingin nila yung email address mo. Tapos, yung password sa email mo, wag mong gamitin. Gawa ka ng bagong password. So, kunyari email mo, blah, blah, blah. Tapos, yung password sa email mo sa Gmail, palitan mo siya kasi hindi nila yung tatanggapin. So, login ka na. Pag makalagin ka na, diretso na yan. Hindi na ako maglalagin guys kasi hingin niya nila yung ko. At saka meron akong password dito kaya na yun siguro. Baka hindi nila anhin. Yun lang guys, diretso na yan. Tapos may mga fill upan ka lang yan. After malagin ka na, may fill upan ka lang yan. Tapos pag na-fill upan mo na yung application nila, tapos ka na lahat, magbabayad ka ng 383, tapos mag-i-email yan sa'yo. Mag-i-email sila na receive nila yung email, tapos mag-antay
kanang email lang nila na kukuha na nila. Tapos mag-email sila ulit sa'yo na required mo na mag-ano ng fingerprint na papadala mo sa kanila. So, kukuha ng fingerprints para antayin nila yon. So, after nun, pag na-receive nila yung fingerprint, mag-email sila na completed ka na sa tapos after completed papadala nila yun sa immigration authority. So, immigration kung saang bansa ka na pupunta, kunyari US or Canada or New Zealand, Australia. So, yun lang guys.